So, kayo kung lahat na narito ngayon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, pag-uusapan po natin yung tungkol po sa mensahe ng kaharian ng Diyos ay napakahalaga. So, mainit po ano? So ngayon po, ang gusto ko pong dalhin sa inyo ay yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito po, sa chapter 13 ay nangaral ng Panginoon at siya po ay nagpagaling ng maraming may mga sakit at karamdaman. At karamihan sa audience ng ating Panginoong Hesus ay iba po ang expectation, iba ang inaasahan. Ang mga tao, ang inaasahan po nila sa Panginoon ay yung i-restore na ng Panginoon yung kaharian ng Israel. Ang na-expect po nila, maghihintay sila ng isang leader, ng isang propeta, na tulad ni Haring David na muling itatayo ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang kaharian ng Israel. Kaya ang Panginoon, karaming tanong, ang sabi ko na maging sa Matthew 24, tinatanong siya na itatayo lang po ba ninyo ang kaharian ng Israel. Dito po, sa chapter 13 ng Lucas, ibinigay ng Panginoon ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa chapter 13, doon po sa unang talata, kasi ang inaasahan ng mga tao na itatayo mo lang ang kaharian, ibig sabihin ko pagkaharian, katulad ng kaharian ni David, tulad ng kaharian ni Solomon, yung majestic na kaharian na bansa, na mayroong isang haring namumuno, at maraming mga tauhan, at maraming empleyado ng kaharian. So yun po ang ine-expect ng mga audience ng ating Panginoon habang po siya nangangaral. Kaya sinagot ito ng Lord sa pamamaraang maiintindihan ng tao kung saan ihahambing ang paghari ng Diyos. Siguro dahil ang mga iba ay mga magsasaka, kaya ang ginamit ni Lord na halimbawa ay pang magsasaka. Pag galing po sa verse 18, ang ginamit una, sa ano po kaya mayahambing ang paghari ng Diyos? Sabi, sa ano po ba ihahambing? Then sinabi ng Panginoon na katulad ito ng isang butil ng mustasa na itanim. Ang sabi po dyan. At ito'y tumubo at naging isang malabay na puno at ang sabi, ito'y pinamumugaran ng sabi niya, tumubo yun at lumaki na parang punong kahoy at ang taas at pinamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. So, ang unang example po niya sa paghari, tulad po ng isang butil ng mustasa. Sino po butil ng mustasa? Sa lahat ng seeds o gulay, ang butil ng mustasa ang pinaka-maliit sa lahat ng klase ng butil. May idea kayo sa mustasa. Sino ang alam ng mustasa? Kumakain kayo ng mustasa? Ang mustasa is mapait. Maliit lang ang butil niya, pero pag natanim mo siya, nagiging isang puno siya. Malaki, tumataas. At ang sabi, pinamumugaran po ito ng mga ibon kasi maganda ang mga dahon ito eh. Presko kasi ito eh. Samantalang yung dahon niya, sinachap-chap natin at tinatagdag, ginugulay natin. So sabi niya, ang kinamugan, parang ganito. So sa mga farmers, para madali siya maintindihan. Ang ibig sabihin, malibang maitanim yung binhi, saka siya tutubo. So ang ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay isang butil na hindi o never na tumubo kapag hindi pa naitatanim. So ano ba ang kaharian? Itina pagtatanim. Okay. And then, siguro naisip ni Lord na hindi naman lahat farmers kaya hindi maiintindihan ng karamihan. Kaya, ang sabi dyan, di ba, pag farmers ka, ang mga farmers kasi, yung mga magsasaka, mas madali nilang maunawa ng ibig sabihin ni Lord tungkol sa kingdom. Pinantulad sa butil. Totoo nga naman. Kasi po, pag naitanim na, tutubo ito. At pag tumubo, lalago. Parang sa atin, kapag hindi pa po tayo naatanim, pag hindi pa tayo natanim, hindi pa tayo tutubo. Kaya ibang naghahanap ng paglago ng isang tao, marahil, kahit matagal na siya nagsisimba, matagal na siya nandito sa simbahan, kaya edad na ng simbahan ito, pero hindi pa po sila naitatanim. Hindi pa sila talaga nakatanim.
Wala kang aasahan sa kanyang paglago. Walang paasahan na transformation sa kanya kasi siya pa rin yun eh. Ang butil, pag naitanim mo yan at natabunan, kailangan niya munang mamatay. So ang tao, kapag hindi pa namamatay kay Kristo, hindi siya tutubo. Tanging ang mga namatay lang, yung mga binhi na naitanim. Siya lang yung, di ba ang binhi, pag nalipin mo yan, mabubulok siya. Tapos lalabas yung binhi, tutubo. So saka lang lalabas ang glory. Ganon din tayo, ang karya ng Diyos. So in-explain ng Panginoon na mahirap intindihin dahil mga halos iba, mga magsasaka, kaya ginamit na, dinugtong po niya. Sabi sa verse 20, ito yung texto natin ngayon. Sabi sa 20, sinabi pa ni Jesus, sa ano ko pa kaya may ahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Lord, ano pa kaya ang gagamitin natin na illustration to show you how, what is the kingdom of God is like? God's like. So sabi po dito, katulad ito ng pampaalasang hinahalo ng isang babae sa malaking planggana ng harina at napapaalsa nito ang buong masa ng harina. So dito, sino po kumakain ng tinapay? Taas na kayo. Kumakain ka ng tinapay? Yung hindi kumakain ng tinapay, hindi pa kayo naging tao sa balat ng lupa kasi puro ngayon puro tinapay. Pupunta sa bayan, pumipili sa bakery. Sino kumakain ng cake? Alam po niyo, lahat ng binanggit ko, pandesal. Sino mahilig sa pandesal pag umaga? Hindi kayo mahilig sa pandesal pag walang dairy cream. So ang pandesal, hindi siya magiging pandesal pag walang pampalsa. Ang tawag natin doon sa pampalsa, sa lumang term ng Biblia, libadura. Sa English po, yes. Hindi po yung yes, yes. Meron T sa dulo. Y-E-E-S-T. Yes. Sa English po, baking powder. Yan. Nakikita nyo na. Bakit baking powder? Kasi powder din po yung harina. Sabihin yung harina, mamasahin yung harina, lalagyan lang po yan ng kunti lang. Isang kutsara na baking powder, pag hinalo po yun, ano mangyari sa pag binasa na yung harina? Pag binasa na po siya, hinataw-hataw na nitong panidero. Pag sinapsa po yun, anong nangyari? Aalsa siya, lalaki. Kaya laki ng tubo ng mga nagpapandesal. Bakit? Kunting harina lang yun. Pag binagay ng pampansa, lalaki yun. Pag sinapsa po yun, lalo na pag limuto lalaki, o 2 pesos na po yun. 2 na dati, napot ko 50 lang. Yan. Makikita po ninyo, umaalsa. Sabi ni Lord, sa ano ko pa kaya hambing ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng yes, o ng baking powder, o parang baking soda. Ang nilalagay ng baking soda, yung cake, para maging cake. Sinis, alam niya kasi marunong gumawa ng tinapay yan. Sino marunong gumawa ng tinapay? Hindi nyo alam maintindihan ko. Pero ang sinasabi, lalagyan lang yung harina, aalsa ito. Magiging yung konting harina, magiging doble ang laki. Pag linuto, mas, sabi people, umuusbog, lalong lumalaki, nag-expand sa English. So, makikita po nyo, ganyan ang paghahari ng Diyos. So, minsan, mahirap unawain, pag nagbigay sila ng illustration tungkol sa kingdom, kasi mga expectation ng audience ang gusto ng tao, literal na magiging parang presidente o king, si Jesus Christ, mariresurrect sa kaya binigyan ni Lord ng paliwanag ng mga tao paano niya itutulan ang kingdom, ang kaharian ng Diyos. Kaya pinaliwanag niya. Ang sabi ni Lord doon sa una, malimang may tanim sa kalang ito. Dito naman, malibang mailagay ang pampansa, ang baking powder, sa harina, sa kalamang harina, aalsa. Sino dito ba nakakain na po ng puto? Tinapay na puto, kayo naman, hindi sa kilikili hindi nakakain yun. Inaamoy yun. Yung putok na, o mayroon pang isa, yung mas matigas pa sa puto. Dahil pag binato ka, may hilo ka. Yung mga mo. Ibig sabihin, kaya hindi po gaanong pumutok yun, hindi gaanong lumaki kasi po kunti lang ang linagay na libadura. So ibig sabihin, lahat ng tinapay, hindi magiging tinapay pag walang libadura, wala pong baking powder. Kunti lang yun, hindi naman yun. Kunti-kunti lang, tapos lalaki po yung harina, saka magiging tinapay. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang pampalsa, ang buto, ay isa ang ibig sabihin. Yung buto ng mustasa, sa kayo pampaalsa, sinasabi ng Panginoon, iisa ang ibig sabihin.
Ginamit ni Lord yan para sa kapakanan ng mga audience niya, magsasaka at mga magtitinapay. Kaya hindi ka natin maintindihan ito ngayon. Why? Because sa panahon ng kultura ng mga Hudyo, lahat ng bahay marunong gumawa ng tinapay. Mula sa tatay, sa nanay, sa mga anak, marunong mag-bake. Kasi noon, wala pong bakery nung araw na tindahan na makakabili ka ng tinapay. Ibig sabihin, required lahat ng bahay, mayroon po silang gawaan ng tinapay. Mayroon silang lamisang pasahan. Lahat naggagawa ng tinapay. Every morning, para tanghali at gabi, nagpamasa sila ng tinapay ng kanilang kakainin. Lahat po yun. So kaya, ginamit ni Lord yun para mas madaling maintindihan ng mga tao at tungkol sa kingdom. So, makita po ninyo, dito, ano pang ibig sabihin niyan? One time, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi kayo mabuti, iwan ko lang kung nabasa niyo turo sa inyong debosyon. Sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, mababasa niyo. Sinabi ng Panginoon mismo sa kanyang mga alagad, hindi ito sa mga crowd, sa mga tao, ang sinabi ng mga alagad, alagad. Sabi mo sa katabi, mga alagad, sila ang sinabihan. Sabi niya, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga parisiyo, mga eskriba. Sabi niya, ay sinabi ng Panginoon yun, nasa hapag din sila ng kainan. Makinig kayo, yung sinabi ni Lord na yun, nasa hapag sila. Pinagsabihan sila ng Panginoon na mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga parisiyo, sa disyo, at ng mga eskriba. Sapagkat sa pamamagitan ng libadura, napapaalsa ang tinapay. So nag-usap ko sa mga alagad. Sabi niya, paano yun? Ang ibig sabihin ni Lord. Nagtanong ang mga alagad, Lord, anong ibig mo sabihin sa iyong sinabi, pag-ingat kami sa mga libadura nitong mga parisiyo ng mga eskriba? Hanggang ngayon ba'y wala rin kayong paunawa? Hindi nyo naiintindihan ang sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, yung aral ng mga parisiyo at mga sadusiyo, ingatan nyo ito. Sapagkat sa pamamagitan ng aral, napapalsa. Sabi mo sa katabi mo, aral. Sa English mo, teaching. Ngayon, meron kayong mapupulit ngayon. So ano ngayon ang libadurang tinutukoy dito? Sabi ni Lord, na malibang lagyan ng, katulad ko sa babae, naglagay ng libadura sa isang tinapay na masa, sa kanya dudog na laki nito. So ang kingdom do, yung libadura, mayroong libadura, ang Diyos, ang aral, ang kaharian ng Diyos, mayroon din ang sanlibutan. So ang tinutukoy ng libadura, aral, teaching. Kung sa atin ay intentional discipleship, katuruan. Alam niyo naman, kalat ang mga aral ngayon sa libutan. So, ang sabi ng Lord, mag-ingat kayo sa kanilang mga aral. Yung libadurang tinutukoy. Sapagkat pag naturuan kayo niyan, kaya kayo mapaalsa niyan. Sipin nyo, pag nasa ibang reliyon na aralan mo, hindi mo na yung basta-basta makuha. Bakit? Ang sabi nila, tubog na yan. Babad na yan. Kumbaga sa luto na yan sa aral nila. Hindi kanyan maniniwalaan. Yun ang tinutukoy ni Lord na libadura. Kaya sinabi ni Lord, saan ba matutulan ng galang ng Diyos? Tulad ito ng libadurang hinalo sa tinapay. Na kapag ito'y nailagay, aalsa. So maliban, gusto natin tayo mag-expand, gusto natin lumaki, gusto natin lumago, gusto natin dumami. Mangyayari lang yun kapag yung libadura natin, nailagay natin sa tinapay. Kapag hindi pa ito nilalagay, hindi ito lalago. Ibig sabihin nito, kapag yung ating aral, yung turo ng salita ng Diyos na dala natin, ay nailagay natin sa tinapay. Sino yung tinapay? Yung masa, yung tao. Masarap bang masahin? Di ba tinapay, minamasa? Ganun ang gagawin mo sa tao. Lalamutakin mo. Parang tinapay. Ano yun? Ilalatag mo sa kanya ang aral, ito ang aral. Anong tawag dyan? Discipleship. Yun ang pinagagawa ng Panginoon. At kapag ginawa natin yan, sabi niya, ang kingdom, lalaki. So, ang pag-asa ng karya ng Diyos sa lupa, ikaw, malibang mailagay sa iyo ang pagpalsa. Malibang maaralan ka ng salita ng Diyos, saka lang aalsa ka. Saka ka lang mag-i-expand, maglalago. So, napakahalaga po ito eh. So, kung gusto natin lumago, ang kailangan, mailagay natin ang aral sa tao. Mabigyan natin ng aral. Ano yan? Ano ang tinutukoy ng Panginoon dito? Kultura.
Tingnan niyo mabuti. Sa politika, mayroon pong mga binabago yung mga politikong hindi corrupt. Pinanood ko minsan yung sinabi ni Pico Soto, yung mayor ng buong mundo o ng buong Pilipinas na hindi corrupt. At number 1 o pansampu sa listahan ng buong mundo na leader na hindi corrupt. Palapakan natin ng Panginoon. Si Pico po ay pastor. Isa po siyang alagad ng Panginoon. At ngayon, sa loob ng kanyang panunungkulan sa Pasig, tinanggal po niya ang korupsyon. Zero daw corruption sa kanila. Nakakalungkot nga dahil kaibigan niya po, sa lang ng 10,000, tinanggal na sa munisipyo. Dahil, korupsyon, sisirayan ng pangalan niya. Kaibigan niya. Wala siyang magagawa, kailangan tanggalin. Ito ngayon, dahil zero corruption sa kanila, yung mga pera dapat na pupunta sa bayan, ay hindi na ibubulsa. Ngayon, ang laki ng kanilang ipagagawa, nasa 400 hectares ang pagtatayuan ng City Hall ng Pasig ngayon. Sisirain nila yung mga luma, magtatayo sila ng majestic na City Hall na nandun lahat. Grabe. Bilyon po ang pinag-uusapan. Ay, nangyari lang yan sa Balonitico. Anong sabi niya? Ang aking okay, kung lubin ng Diyos na ako yung mga manalo ngayong pangalawa, pangatlo, at hindi na ako maging may susunod, okay lang, at least, nailagay ko na ang alin, yung habit, yung discipline, yung system, yung proseso, natanggal na ang korupsyon. At least, meron na silang susundan. So, napansin nyo, ang korupsyon ay naging kalakaran na ng tao. Halimbawa sa Bicol. Sa Bicol po, nagpauso niya isang congressman. Ang balibalita ay parang silang mandaw. Nagpauso na pag nag-eleksyon ng pamudpog ng pera sa Bicol. Hindi naman uso yun noong araw. Nung tumagal, naging kultura na. Kaya ngayon, sa Bicol, kahit kapit konsulta lang, ng kandidato ka, wala kang pera, lalangawin ka, wala kang makukuha. Kasi yung mga tao, naghihintay na sila ng pera, kalaban man o hindi, ananggap sila. Sapagkat naniniwala sila na ang pera sa bulsa, ang boto, saan? Sa baluta, nabuto na sila. Ang tawag doon, spirit of corruption. Tanungin yung katabi mo. Gano'n na rin sa Montalban ngayon. Ano yan? Even mga so-called Christian na tinatawag o disciples, angay. Dahil dyan. So anong nailapat ng nito? Nailapat po nila ang maling kultura. Ang tawag po doon ng Biblia, libadura. Pag nailagay nila ang libadura, tatagal, aalsa na sila, mahirap na po siyang ibalik sa dati. And then ba kayo? So ngayon, kung gusto natin lumago tayo bilang mga alagad ng Panginoon, gusto natin lumago ang church, gumamit tayo, mangyayari lamang yun kung mailatag natin ang aral sa tao. Malimang siya'y manisipol. Tama ang Panginoon. Umayo kayo sa buong sanlibutan at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao. At turuan niyo sila sa lahat ng pinag-uutos ko. Yung po yun ang libadura ng sinasabi. The church never grow unless the yes of the kingdom o yung buto ay hindi pa naitanim o ang libadura ay hindi pa naihalo. So pag na-mix, what happened? Ang kagandahan ganito, kung kasama ka sa masa, yung minamasang tinapay. Ito nakita ko prinsipyo dito habang inaano ko ito. Pag kasama ka sa masa na tinutukoy, sa harina, pag nalagyan ka ng libadura, wala kang magagawa. Aalsa ka. Andiyan ba kayo? No choice ka. Kaya kung kasama ka dito sa church, at na-disciple ka, wala kang magagawa, lalago ka. Pero kung hindi ka involved dito sa church, hindi ka kasama talaga sa church ni Lord, hindi ka lalago kasi hindi ka kasama sa masa. Tami ang nasa masa lamang ang pwedeng umalsa. Nakita niyo yung prinsipyo ng Panginoon. So pinaunawa niya sa mga alagad, kaya yung mga alagad, malinaw sa kanilang isipan, hanggang sa pag-akit ng Panginoon, malinaw sa kanila kung anong kanilang gagawin. Malinaw sa kanilang vision, malinaw ang kanilang mission. Alam nila kung anong gagawin po nila. Reach and equip. Paghubog at pag-abot at paghubog.
Dahil po yun ang kingdom. Yun po ang libadurang sinasabi. Maliban na ma-disciple mo ang tao, sa alamang siya lalago. Preaching is not enough. Ang pagpapatanggap sa Diyos ng isang tao, yung message ng evangelism hindi sapat, malibang ma-disciple siya. So anong meron? Aral ng discipleship. So, puri ng Panginoon, meron tayong 34 disciples na nasa aking listahan. Ang lahat nagpa-process, ang iba hindi pa na-assess. Yung iba, yung dalawa, nag-andalo na ng EID, ng Equippers Intentional Discipleship, nag-angat na sila ng isang session. So, lahat po tayo nadaan doon. Pag dadaan tayo doon, naganda. Kasi, iba kayo, si Aisil po, sa biyahe ng Panginoon, siyempre, gusto niya na umuwi dati. Sabi ko, kung gusto mo, bago ka umalis dito, tapusin mo muna ID mo. So, tinapos po niya, nag-ID po siya, nagpa-assist agad siya. Ang bilis ng tatlo, si Brother Rostom, saka si Brenda, saka si Aisel. So, ngayon si Aisel, wala po ngayon sa atin. Nasa Pampanga po siya ngayon. Pero dahil po yung aral, yung libadura, dala-dala po niya, lumago siya. So, ngayon, dati, hindi niya po ito ginagawa. Kaya nga, nag-mail sa akin, nandito sa cellphone ko, sabi nga, pasend po lang inyong GCash, kayo na po humawak ng aking sobre sa charge. Kasi ito yung tax in-authoring ko, kayo na maglalagay doon, kayo na maglalala. So, i-GCash sa amin, i-cash out, ilalagay yung sobre, kami maglalagay ng kanyang GCash. Ay, ng GCash, ng kanyang offering, sa tax in-offering. Kasi nasa Pampanga siya. So, nagdagdag yung sobre ni Jane na kukunin. Kaya pinahanap ko na kanina yung kanya tithes and offering na envelope. So, mangyayari ba yan sa kanya kung hindi siya nalagyan ng libadura? Sa kabilang dako, pinag-iingat tayo sa ibang klase ng libadura. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga eskriba, ng mga religious people. Sabi ganun. Pero sa kabilang dako, sinabi ni Lord, malibang malagay ng pampalsa, saka lamang magagaroon ng paglago. So, ibig sabihin, kung ikaw nalagyan at marunong ka magpasa nito, ibig sabihin po niyan, okay na. O, di ba, lumago po siya sa pamumuhay. Lalo na po kung makaakay ng isa. Ibig sabihin po noon, maliwanag kung nalagyan po siya ng libadura ng kaharian ng Diyos. Andiyan mga kapatid. So itong aral natin, ito po yung libadura na tinutukoy ng kaharian ng Panginoon. Ang sabi niya, malagyan ng libadura. Nalagyan na ba kayo ng libadura? So, maliwanag po ba sa inyong aral ng salita ng Diyos? So, ang tinutukoy po dito ng Panginoon, malibang malagyan natin ng prinsipyo ng Diyos ang tao. Sabi nga ni Biko, ito yung aking tanim ngayon. Kaya nga sa Pasig, hindi uso ang lagay sa kalsada. Pag nalaman pong nagtatanggap ng lagay, tanggal agad po. Napatunayan po yan kasi ako nahuli. Ang ganda po yung nailagay yung libadura ng pagpalsa. Ang ganda po talaga ang Pasig. Minsan po nahuli, bagong mayor po si Biko, naglagay agad siya ng inuna po niya yung nasa kalsada, yung mga, alam niyo na yung mga tinatawag na buhaya. Yung mga nanguhuli. Huli pa ako dahil mali po ako. Sumunod po ako sa taxi, umikot, nag-U-turn. Yung pala, wala na palang U-turn doon. Dati kasi ako umiikot ng iba pong mayor sa Karangalan. So sa may tapat nila Jane. Ngayon, mahigit isang buwan akong hindi pupunta ng Pasig sa Kainta, ini-expect kong pwede pa doon. Pag punta ko doon, bawal na pala. Sumunod ako sa taxi, siguro yung taxi, hindi niya alam na gano'n. Hindi dalawa kami napara. Para sa kanya, napara ko sa unahan. Sabi niya, hindi ko ba nakita yun, laki-laki. Sabi ko po kasi dati yun. Sabi gano'n, lisensya. Opo, labas ako na lisensya. Sabi ko, yari, sandal siguro ito, 200, 500. Iniisip ko kung gano'n. Pagkita mo, kahit ako pastor, yung maling aral talaga ko. Kasi ang iniisip ko, maglagay na lang para hindi maabala. Bakit? Nalagay na kasi kultura. Pero nabago kasi nung pinanap ko ng lisensya, nakita niyo dun sa ID ko, sa kabila lisensya, sa kabila, pastor, ID ng pastor. Maganda rin pala maglagay ng credential ko. Oh, pastor pa pala
Sabi niya eh, Pastor, kayo po yung dapat kayo nagpapairal ng batas. Kasi, Pastor kayo eh. Sabi ko, oo nga naman ho, nagpapasalamat ko sa balikat, nagpasalamat ako. Kung binula-bula ko na lang. Yun na natutuko doon, binula-bula ko na alam mo kapag nagpapasalamat ako sa iyo dahil tapat ka sa iyong tungkulin, sabi ko. So, pasensya ka na kasi dati ka ako, 1 buwan na ako dyan. Ngayon na ako nakabalik dito, may bayad ko ng miss ko din sa dyan sa housing. Dati umikot ka dito ngayon, hindi ko napansin, nakalimutan ko. Sabi ko. Sige po, sabi po ni Pastor Pico, sino Pastor? Si Mayor Pico, Pastor, na pag may nahuli kaming pare, imam, pastor, pagpigyan sa unang pagkakataon. O Pastor, lisensya mo. Sa susunod do, yari ka sa akin, sabi sa akin. Pag bumuwalag ka susunod, yari ka sa akin. Ibig sabihin, ang ganda. Nailagay nila ang tamang libandura. Kaya yung Pasig gaganda talaga eh. So, nailagay ni Vico ang tamang libandura ngayon. 3 taon, 6 na taon, 9 na taon. So, ibig sabihin, pag nalatag yan, yung mga tao talaga, hanapin na yun. Bakit? Ano na yun eh? Alsa na eh. Wala nang pwedeng baguhin. Ganun din sa ating church o sa bawat isa sa atin. Pag nailatag na sa buhay natin ang tamang habit, ang tamang disiplina, ang tamang espiritu, ang tamang sistema at proseso ng ating pag-ialaga, wala na kayong magagawa. Even ikaw, kaya mo mag-process ng isang tao. Kaya mo maglagay ng aral sa isang tao na gusto mong dalhin sa Panginoon. Kaya mo maglagay ng tamang habit sa isang tao. Kaya mo maglagay ng tamang disiplina sa isang tao. Kaya mo maglagay ng tamang espiritu sa iyong tao. Kaya mo maglagay ng sistema sa kanyang pagkatao. Kaya mo siyang i-process sa tamang proseso. Nakukuha niyo mga kapatid. So yun po ang libadura. Sabi ni Lord, ganyan ang kingdom. Dahan-dahan yan. So, naurahan po ba ninyo? So, kaya malalaman mo ngayon sa church kung sino nasa kingdom ni Lord. Yung lamang mga tao na lagyan ng mapasa ng aral. So, maliwanag po ang aral, ang teaching. Dapat inaalam po natin yung ating katuruan tungkol dito. So, kaya, congratulations sa inyong lahat na nag-process kasi malaking bagay ito sa inyo. Kahapon, kagabi, nag-aabang pa ako sa dalawa, ginabi yata si Chan, kaya i-schedule lang namin. Ulit. Ano pong ilalagay sa kanila? Libadura. I-disciple po sila. Actually, i-ID na po sila kasi tapos na po sila sa assessment. Kaya hindi pa nagpapa-assess. Pa-assess na kayo para makausap kayo. Ang ganda po dito. So marami pa akong natutunan even sa politika. Sa politika pala, pwede pa lang baguhin. Pwede pa lang maglagay ng tamang pampalsa ng gaya ng Diyos. Kung si Vico nagawa niya, magagawa rin po natin sa isa't isa ito. Ang tatay, kaya niyang gawin ito sa kanyang pamilya, mali kung mag-resign siya. Upo ka dyan, mag-araw tayo ng salita ng Diyos, magagawa niya. Naglalapat po siya ng, naglalapat po siya ng libadura para sa kanyang mga anak. Kaya ako nag-design ako na, halihan ikaw, bukan, pakinggan mo itong kantang ito. Hawak ang cellphone, papakinggan po niya yung kantang Been So Good. Kaya alam po niya yun. Kinakanta namin dalawa, yan pakinggan mo. Saka ka maglaro. Napagpasyahan kong dahil may hilig siya sa music, kunin ko siya sa music. So music, kanta po siya ng mga songs, katulad ng kinanta natin kanina. Kaya alam niya yan. Kaya pag kinala, I just wanna thank you, Lord. Kanina nag-share kami, pumasok din siya, kumanta ka po, agad na sa labas ko, kumakanta ko. So anong nilalagay ko sa kanya? Yung aral, yung libadura. Na pagdating ng araw, hindi mawawala sa kanya. So mga kapatid, kung nag-iisip tayo ng pag-grow, ilig tayo. Gusto mo mag-doble ka? Sino po sa inyo dito gusto mag-doble ka? Ibig sabihin, isa ka lang, maging dalawa ka. Makag-isa lang kaluluwa. Pag kumit ka, nalagyan siya ng libadura. Ulitin ko po. Kaya ako nag-commit ako sa inyong lagyan kayo ng libadura. Kasi, ang mangyari dito,
Yung patutuo ninyo na anong tawag doon? Parang kabuti. Lulubog. Lilitaw. Pag ganyan ang buhay alagad natin, pwede na tayong kumanta ng kanta ni Greg Aguilar. Lulubog, lilitaw. Sa paglilingkod. Pero pag nalagyan natin ang libadura ang tao, magkakanta. Kaya nga sabi ni John, salamat sa Lord dahil dinisciple ko siya. So, ang kailangan naman din sa atin, kung paano tayo dinisciple, gusto natin ilapat natin ito sa iba. Sa iba lang ako, piniiing na tayo sa ibang klase ng libadura. Yung mga libadura ng mga religious people, tulad ng panahon ng mga Pariseo, mga Escriba, mga Saduceo, na iba-iba pong aral nila. Ang sabi ko ng Panginoon, mag-ingat kayo sa kanilang libadura. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Lord dito ngayon, na maliban malagyan natin ang libadura ng kaharian ng Diyos ang tao, saka lamang po siya. Saka lamang tayo galikod, saka lamang makaalsa. Gusto mo ba natin umalsa? Gusto natin lumago, ibig sabihin, gusto mo mag-expand ang ating in church natin. Ito. Nung anniversary, puno tayo. Pag linggo, yun ang normal natin. O, wala nang iba. So makikita natin na napakalaga po ito. Gusto natin talaga, ano tawag ito? Intentional po ito. Gawin natin intention, sabi ng intentional. Pinaplano ito. Planuhin natin ang paglago o ang paglago ng bawat isa. Planuhin talaga natin lumago. Kunin natin ang pampalsa, ang libadura, ang aral na kailangan mailagay sa buhay natin o mailagay sa buhay ng isang tao. Kaya napansin po ninyo ako, dedicated po ako sa pag-IT. Kaya nga ako nag-resign sa trabaho, dahil yun ang trabaho talaga. So ngayon, meron po tayong mga ina-ID, meron akong bagong Merkulis na eh. Kaya po ngayon, kailangan ninyong magpa-ID, magpa-intentional discipleship para mag-expand kayo at magamit tayo ng Panginoon. Hindi kayo aalsa kapag hindi po kayo nalagyan ng libadura o hindi kayo nalagyan ng aral, hindi naging intentional ang mangyayari. Bakit sinasabing intentional? Pansinin po yung aral na binabasa natin ngayon. Pag linagay lang ba yun doon sa harina? Okay na? Naglagay ng harina, binasa-basa, lagyan ng baking soda ng isang libadura ng isang kutsara. Okay na ba yun? Hindi, lalamutak. Yun po yun. Sabi mo sa katabi mo, handa ka bang manlamutak? Grabe mong pastor ang salita mo yan. Mukhang kaya nga, minamasa. Hindi ba, anong ginagawa-gawa ng ang iba nga, ganito pang ginagawa. Tingin kayo sa akin. Ginaganon-ganon. Tapos pag gabraso na, ginaganon. Diba, yung mga unang wala pa dito uso yung makina. Wala pang bakal na mulo. Ang unang mga panadero ganito, nakaubad pa ng damit yan. Mamasahin po yung ganon, gaganon-ganon, di haba na. Di unat-unat, tapos gaganon sampay sa likod, ihahap pa sa lamisa. Ano nangyari? Ano nakuha? Nakuha yung pawis sa kalipa. Kaya ngayon yung mga taong kumakain ng tinapay, nagwayuman na ng panadero. Pero yung po talaga yung una, ganun talaga, kasi minamasa na eh. Wala mo lumutakin na. So nakita lang yung paggawa ng alagad, ganun ang proseso. Hindi isip, okay na yun, ito hindi ko siya yan, lalago ka, hindi. Kailangan ka pang i-process. Sabi ni Lord, ang ginamit ni Lord dito na panadera, babae, katulad ito daw ng isang baking powder o ng pampalsa na inalo ng babae. Ilang takal na rin natin natin? 3 ba? Sa akin, isang planggana eh. Nasalin ko sa contemporary nasalin sa Tagalog. Isang planggana ng harina, nilagyan ng pampalsa. So, anong ginawa ng babae? Doon talaga linamukos doon sa ano. Tanungin mo si Pastora Jane, dahil marunong gumawa ng tinapayan, siya wala siyang ginawa. Dati, gusto niyang gumawa ng ganang tinapay. Nalilate kami sa kakagawa niya ng tinapay. Napupuyat, tapos gigising ng tanghali. Sabi ko, gawa ka ng tinapay na yan. Pagkatapos, tigil yan. Kaya natigil po yung kanyang maliit na gawa ng tinapay. Nandun sa ilalim, yung stainless. Bahalang masira yan dyan. Saan ka balik? Pero naunawaan ko na yung paggawa ng tinapay, ganun ang proseso, matagal. Pero nakakagawa po siya ng mga pancake, banana cake, masarap. So ngayon, makita po ninyo, anong ibig sabihin nito ngayon?
Ang aral ay kailangan may proseso sa tao. So, ano ibig sabihin niya? Malibang iproseso natin ang tao sa aral ng Panginoon. Anong tawag yan? Discipleship. Yan yung tinatawag na hubugin. Yung pag-abot, madali lang, makapatan ko. Nasaan yung nagsitangkap? Sila yung ihuhubog. Pagkatapos na abutin, pagkatapos na i-reach, magawa. Ang pinagagawa ng Panginoon, sila ay iproseso sa tamang masa. At para sila ay mag-expand, ang sabi lumago, lagyan ng libadura. At ang libadura niyan ay walang iba, kundi ang prosesong ginagawa natin. Ano yan? Aral. Sabi aral. Yung teaching na pinatuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pag nangyari po sa atin yan, kahit saan tayo subuot, lifestyle na natin yun. Magiging habit po natin yun. Okay? Magiging disiplina natin yun. Tingnan nyo dito sa atin. Pag ang devotion naging habit na natin, magiging disiplina na natin yan. Kahit saan tayo pumunta, disiplinado natin ang ating sarili sa devotion. Amen? Di pagkatapos, magiging espiritu natin yan. Ibig sabihin, makikita mo, hindi na tayo mabubuhay pag wala siya. Espiritu na natin siya. Kayo, at espiritu ng iba? Espiritu ng kape, gatas, Milo, pag umaga. Pag walang-wala, kanin. Magiging, ano na natin yan? Magiging sistema na natin yan. At magiging process na ng ating buhay. So yan ang tinutukoy ko pong ang tinutukoy ng pambansa. So dito sa church, need talaga, kailangan talaga natin itong isagawa sa buhay ng isang tao. Padaanin sila sa intentional discipleship. Pag hindi mo intayan ng mga asawa, makinig kayo, yung asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, kapatid, pag hindi intentional ang approach natin sa kanila, never po silang umalsa. Ulitin ko po yan. Intentional po. So kayo, nag-pray po ako ng pag-uwi ko ay intentional ang approach ko sa mga kapatid ko. Patatawag ko po sila, maghahanda po ako, patatawag ko sila at sasabihin ko sa kanila kung ano yung purpose ng aming pagtitipon. Anong tawag doon? Intentional. Yung unang Timoteo 5:8 na kung sino mang hindi kumakalinga sa kanyang sariling sambayanan at pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at hindi pa sa hindi pananampalataya. Anong tawag doon? Intentional, hindi. Yung pagkalinga, intentional, hindi. Intentional. So, tanging intentional lang. Ang aral, i-intention mo talagang itong ilagay. Kasi pag hindi mo i-intention na ilagay, hindi naman naaalas sa'yo. Nangangarap ka maglingkod sa Panginoon ng pamilya mo. Kung hindi mo naman intentional siyang ilapat sa kanyang aral, ano, maglilingkod ba yan? Yung aral na bigay mo, plus yung buhay na yung modelo mo, yung buhay na modelo mo, tapos yung aral na makikita niya sa'yo, yun yung paraan para siya po ay umalsa. Mga kapatid, yan ang mensahe ng galing ng Diyos. Kung tatanong ko kayo ng libadura na tinutukoy dito, walang iba kundi po yung buhay natin at yung aral natin nilalapat sa kanila. So, intentional po ito. Nandiyan po yung mga kapatid. Kaya po yung pala, mag-pray na po tayo na, Lord, kung ang buhay ko ay intentional, kailangan ang kaligtasan ay intentional. Intentional din itong gawin. Magplano tayo paano natin ito gagawin. Balik tayo sa binhi. Maliban daw kung maitanim. Kaya magtatanungin po natin, magkakaroon tayo ng reflection sa ating sarili, ang una po natin gawin, sarili natin yung itanim natin para tayo tutubo. Pangalawa, ang aral na pinakalibadura. Tanong ko po, sino po sa inyo nagsishare sa inyong asawa? Nagsishare po ba kayo sa inyong asawa? Uusap po ba kayo tungkol sa salita ng Diyos? Intention nyo ba pag-usapan yung mga bagay na ito? Sa mga anak, kailangan po itong
Maniwala kayo mga kapatid, yun lang ang tanging paraan para sila maglingkod sa Diyos. Maliban doon. Ang iba, ang ibang simbahan, ang kaligtasan ng kanilang pamilya inaasa sa kanilang pastor. Pag-araw ng linggo, pag mag-preach. Ang iba, inaasa sa youth camp, yung mga anak daw nila para makakilala, inaasa sa youth camp. Mga patala sa youth camp, tatanggap. Mga pamangkin ko, pinasama ko sa youth camp yan. Yung iba'y happy, yung iba'y hindi. Yung iba na natili, yung iba na wala. Kasi yung youth camp, isang linggo lang yun eh. So ano, meron dapat intentional. Ibig sabihin ito, process. Makinig mo kundi. Sino lahat na nag-aral mula grade? Lahat tayo nag-aral. Pumunta tayo ng eskwelahan. Amen. Pag hindi mo intentional na pumunta ng eskwelahan, hindi ka makakapag-aral. Amen? Pag hindi mo intentional na mag-graduate, hindi ka makaka-graduate. At ulit, pag enroll mo pala pupunta sa eskwelahan, magdadala ka ng mag-enroll ka, magbabayad ka, maghahanda ka ng uniform, maghahanda ka ng lahat ng kailangan mo. Ngayon, moving up na daw. Ang iba ngayon, ang iba, graduation, ang iba, recognition. So, recognition na po sa Lunes, bukas dito sa Besta Manao, graduation. Yan yung mga nakahapong niya. O, next enrollment, kung hindi mo yung intention na mag-enroll, hindi naman makakapag-aral. Amen? So, ang libadura, ang aral, kailangan po natin intentional na may dapat. Kailangan mo pa siya. Salamat sa Diyos, mga nagkagamit, mga nakapasa. Dahil in-intention ko nito. Nalulungkot yung ibang mga disciples. Hindi pa nag-graduate, nag-aaral pa lang, nag-boyfriend na. Nasabi ko, alam ko na ang future nito. Di ba na-press ko yung kanina? Pagka nag-aaral ka pa lang, tapos nag-boyfriend ka, alam ko na ang magiging future mo. Hindi, ma-predictable na magiging future mo. Lagi nagsasama. Lagi magkasama. Hindi nag-aaral pa lang, wala na yan. Pag natukso yan, wala na. Ano ang future ng babae? Kung economics, tatapusin niya. O kami nanay. O yung tao, yung lalaki ay magpupulis din, hindi nakatapos, di magkatrabaho na siya. Hindi na siya magpupulis. Ang trabaho niya lang, maging porter ng ano, o kaya maging barangay tanod, hindi siya tapos eh. Di ba? Imagine yun. Kasi hindi nila in-intentional lang talagang tapusin yan. So mga kapatid, sinusubok sa'yo, ang karya ng Diyos, intentional. Sabi intentional. So yun po yung libadura. Sana kayo naiintindihan nyo ang lalim ng salita ng Diyos. Malalim ang sinasabi ng Panginoon. So just imagine, ang tinapay, pag walang libadura, aalis sa hindi. Ganun din ang karya ng Diyos. Ganun din ang isang tao. Pag hindi nalapatan sa kanya ang proseso ng aral ng Diyos, pinakalibadura, never po siyang mag-grow. Ready po ba kayo dito? Kaya ang challenge ito, ang challenge ay ganito. Ready po ba kayong i-disciple ang pamilya niyo sa Panginoon? Huwag kayong maging kampante na okay naman ang pamilya ko. Kailangan niyo pa rin silang i-disciple sa mga bagay-bagay tungkol sa pamilya ko. Buti pa yung ibang aral na sinasabi na Lord na mag-ingat tayo sa kanila. Minsan may nakita ko dyan. Nagkakabila, ibang reliyon. Kaibigan ko po yung anak. Nakita ko, naman ako nakamotor. Nagdahan-dahan ako. Sinishare mo na ng tatay. Araw ng pagsamba? Saan ka pupunta? Sabi niya gano'n. Pinapagalitan ko yung anak. Kasi araw ng pagsamba, hindi sasamba. So, makikita po ninyo, sinasabi po ng tatay kung ano yung dapat. Yun ang tinatawag na libadura. Intentional discipleship. Sabi ko, buti pa nga sila. Alam ko yung tatay, talagang pinapagalitan yung pagka araw ng pagsamba, hindi sasamba. Sa atin, sa born again, okay lang yan.
Ano sabi ko sa pinadala ko? Kung sa mga naka-absent pag linggo, maintindihan naman ako ng Lord. Kasi ang Lord ay maawain. Kaya pag naka-absent ka, at na-delay din ang blessings mo, unawain mo rin si Lord. Diba? Minsan delay yung blessings mo. Unawain mo rin si Lord kasi absent ka rin. Di ba sa trabaho, pag nag-absent ka, anong mangyari kay boss? Ano sabi ni boss? Absent. Ano ba? Si Erling, naging HR. Pagka-absent ng absent, first attempt nakangiti si boss. Okay lang yan. Di mawasan. Second attempt, ano nangyari? Magalit na si boss. Pangatlo, warning na yan. Pang-apat, anong gagawin? Punta mo na. Magbalot-balot na siya. Di ba? Makikita nyo. So sa ating nga dito, sino ang aasahan mo maging active pagdating sa pagsamba? Tanging sa mga taong nalagyan mo ng tamang ligalura. Amen po ba? Yung mga na-disciple sapagat alam nila ang kahalagaan ito. Kung naglagay ka lang ng member, wala kang maasahan. Kaya this morning, ang challenge ko kayo sa ating pag-uusap, usapan niyo mabuti yung tungkol sa tinutukoy kong libadura ng karya ng Diyos. Tingnan natin yung ating sarili dyan. Bahagi ba tayo niyan? Ginagawa ba natin yan? O gagawin pa lang? Sipin niyo mabuti mga kapatid. Pag in-apply po natin itong intentional discipleship, kinig kayo mabuti. Ilan ang disciples na nakalagay sa record ko? 34. Tingnan niyo. Yung 34 na yun, lahat dumaan sa akin. Lahat ako ang disciple. So anong tawag ko sa disciples niya? Second generation ko. Kasi ako ang first generation, second generation. Pang ano kayo? Second generation. Yung second generation ko, magkaroon din kayo ng inyong first generation. Yung inyong first generation, ano ko yun? Third. Tingin nyo ngayon, yung 34 na yun, magtigi-isa. Magtigi-isa lang na nila. Ilan na tayo susunod? 34. Magdoblehin mo lang. 1 plus 1 equals 11. 1 plus 1, sabi 1 plus 1. 1 plus 1, si Ate King. O mag-1 plus 1 lang siya. Kasi 34 kayo nalagyan ko na intentional discipleship. Ngayon, kung gagawin nyo sa iba yan, anong mangyari? Pag pa-plus 1 kayo, plus 1 ang bawat isa, anong mangyari? Sa sunod taon, ilan na tayo? 68. Ilan na tayo? 68. Ay pag mabilis ang ating ang pagpa-plus, mabot ang third generation. Alam niyo sa 68 person pa lang mga kapatid, puno na ito. Puno na itong ating bahay sa bahan hanggang labas. Kasi ang laman naman ito, binilang mo, kulang-kulang 100, puno na ito. Gusto niyo gibahin itong simbahan na ito? Amen. Amen. Gusto niyo gibahin itong simbahan na ito? Amen. Ang gumawa ng mas malaki? Nilatag po natin ang libadura. Tulad ni Vico Soto. Naglagay po siya ng bagong libadura. Anong gagawin ko po ng lumang City Hall? Gigibahin po. Klarado na lahat. Bilyon-bilyon na halaga ng isang napakalaking City Hall. Kaya gusto nyo bumanda ang ating lugar? Magkaroon kayo ng dignidad kapapamitan ng simbahan mo. Yan. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Ang commitment mo, gumawa ng alagad. Maglagay ng libadura sa iba. Para sila din ay umalsa. Agad ba kayo magpaalsa ng iba? Di ba minsan yung mga rebelde, meron silang word dyan, yung alsa-masa. Alam niyo yung mga alsa-masa? Yung mga nasa kalsada, sumisigaw ng makibaka, huwag matakot. Pag nandun sila, meron lang isang tao ang naglagay sa kanila nun. Sisiraan nila ang gobyerno, sisiraan nila yung mga tao, yung mga negosyante, tuturuan nilang magalit ang mga ito sa gobyerno, sa mga negosyante, at sa iba-iba pa. Yan, nag-aalsa na po yun. Sila din mga sisigaw na huwag matakot makibaka, sila yung magka-armas. Ang tawag doon, alsa, masa. Ngayon, ready ba kayo
Ready ba kayong maglagay ng libadura sa iba? Amen po ba? So maliban pong malagyan sila ng aral, never po sila umalsa. Sana ngayong umaga, meron tayong natutunan. Let us pray. Father, salamat